Mapagpala at masaganang araw mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Lord Jesus, we love you so much. Teach us to love you more. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. Papuri sa Panginoon. Tayo ay nandito pa sa napakagandang mundo na ang Panginoon ang gumawa ng langit at lupa at ang perfect ang universe. Talagang dapat tayo pumuri sa Panginoon mga kapanalig, kasi talagang dapat magalak tayo, sabi ni Father Jerry Orbos. Tayo ay laging magalak anuman ang ating pinagdadaanan, at daanan lang natin ang lahat ng ating mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Huwag tayong manatili dyan, daanan lamang, at laging humingi ng gabay sa banal na Espiritu. Tanong po, ano po ang uwi ninyo sa episode 46? Ibuhos mo ang lahat mong enerhiya para pagkatiwalaan ako. Napakagandang ating pagnilay-nilayan po yan, at sana po yung nakapag-notes po kayo, at isabuhay po natin yan, at ibuhos natin ang lahat ng ating enerhiya sa ating Panginoon, at mapapabuti po ang ating buhay, at bubuksan niya po ang langit para sa atin, dahil siya ang pintuan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Walang makakarating sa Ama kung hindi dadaan kay Lord Jesus Christ. So, pagkatiwalaan natin ng todo-todo ang ating Panginoon, at pumunta tayo sa kanyang presensya, kahit na maliit na step yan, maliit na hagbang, parang baby step. Wag na wag tayong magmamalaki sa kapwa natin. Minsan pinagmamalaki na natin ginagawa. Ang baby step natin ay sinasabi na nating giant step, dahil kung nagagawa ng iba ang giant steps, ang mga higanting hagbang, mga malalaking deal na kaya nilang i-handle, ay dapat matuwa tayo, kasi nga meron tayong mga kapwa na nagwawagi. At ipagdasal na lang natin sila na tuloy-tuloy ang kanilang pagwawagi. At syempre, tayo ang magbigay halimbawa, lead by example, na nakikita sa atin ang pagsasabuhay ng mga turo ni Kristo, especially pagpapatawad, pagmamahal, maging mahabagin. Inulit-ulit po natin yan, dahil talagang yan po ang ating kailangan. At inutusan tayo sa episode 46 sa libro ni Sarah Young, Jesus Calling, Enjoying Peace in His Presence, na huwag tayong maghusga. Dahil pag ginawa natin yan, ay tayo mismo ang madadapa, or tayo mismo ang mabibigo, or tayo mismo ang huhusgahan. So, ang pinakamagandang gawin natin ay mag-focus tayo. Ang ating atensyon ay sa landas na patungo sa ating Panginoong Hesus, which is loving, forgiving, and empathetic. Pag nag-focus tayo sa Kanya, sa Kanyang side, na alam naman natin, na lagi natin tatandaan dapat, na ay hindi niya tayo iiwan. At kung naligaw man tayo ng landas,
bumalik tayo sa Kanya, itatanggapin pa rin niya tayo. Siyempre, may kasamang repentance. Hindi yung mindset na pwede pala ako magkasala. And then, hingi lang ako ng kapatawaran sa Kanya at pababalikin niya ako. Hindi ganoon, kasi hindi natin na maililihim din sa ating Panginoon ang nasa isip natin at nasa puso natin. Alam niya yan. Kaya kailangan talaga taos puso. Naligaw ka kasi na lumaki ang problema mo, na napalaki mo ang problema mo, nakalimot ka sa Kanya, kaya naligaw kang bagya. Pero alalahanin natin, gustong gusto tayong bumalik, makasama ng Panginoon sa ating puso at sa ating isipan. Amen. Kaya ibuhos natin ang lahat nating enerhiya para pagkatiwalaan natin ang nag-iisang Panginoong nating Jesus. Episode 47, halika at makinig ka. Yan ang utos sa atin ni Lord Jesus Christ. Halika at makinig ka. Saan po hinangon ni Sarah yan? Nasa Isaiah chapter 50 verse 4. It says, "The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary. He awakens me morning by morning. He awakes me, my ear, to hear us the learned." To hear us the learned. And then, nasa Isaiah chapter 55 verse 2 hanggang 3, ang susunod nating babasahin sa tulong ng banal na Espiritu. 55 verse 2 hanggang 3. It says, "Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance." Ito na po ang verse 3. "Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, the sure of mercies of David." And then, nasa John chapter 19 verse 30. John chapter 19 verse 30. Ito na po. It says, "So when Jesus had received the sour wine," which is maasim, mapakla, "it is finished," sabi niya, "and bowing his head, he gave up his spirit, and water came out." And water came out. Ang huli po nating babasahin for today ay nasa Mateo chapter 27 verse 50 and 51. 27, 50 and 51. It says, "And Jesus cried out again with a loud voice, and yielded up his spirit. Then, behold, the veil of the temple was torn into from top to the bottom, and the earth quaked, and the rocks were split, and the graves were open, and my bodies of the saints who had fallen asleep were
were raised. Yan po ang scriptures, salita ng Diyos, salita ng buhay, mga kapanalig ko. At ito na po episode 47. Come to me and listen. Attune. Ibig sabihin, attune ay maging aware ka, ang kamalayan mo, or ikaw ay receptive. Ikaw ay open and receptive. O nakahanda kang tanggapin ng mga good. So attune yourself to my voice and receive my richest blessings. Marvel, mamangha at the wonder of communing with the Creator of the universe while sitting in the comfort of your home. Kings who reign on earth tend to make themselves inaccessible, mahirap marating, mahirap maabot ang mga hari na mga taong hari. Inaccessible ordinary people almost never gain an audience with them. Even dignitaries, mga matataas na pinuno, must flow through red tape and protocol in order to speak with them, with royalty. Ang flow ay araro. So magpapakahirap ka bago mo makausap ang mga dignitaries, mga ambassadors. Though I am King of the universe, sabi ni Lord Jesus Christ, I am totally accessible to you. Yun ang kakaiba nun. Talagang dapat natin sambahin talaga ang ating Panginoong Hesus. Dahil kahit siya ang King of the universe, pero madali nating maabot siya. I am with you wherever you are. Nothing can separate you from my presence. When I cried out from the cross, it is finished. The curtain of the temple was turned into from top to bottom. This opened the way for you to meet me face to face with no need of protocol or freeze. Mga pare, I, the King of Kings, am your constant companion. I am your constant companion. Ang ibig sabihin ng Google na translate ng Tagalog royalty ay dugong bughaw. So hindi ko nabanggit kanina. So ito na po ang ating pagninilay-nilay sa ating lingwahe, mga kapanalig ko kay Kristo. Samahan niyo po ako sa tulong ng Banal na Espiritu para sa gloria ng ating Panginoong Hesus. So namnamin po natin, pagnilay-nilayan po natin, at isulat po natin. Kung wala po kayong libro na ito, ini-encourage ko kayong bilhin. Malamang dyan sa Pilipinas ay mabibili dyan sa mga bookstore, especially National Bookstore. So, sa online ay nabibili rin ito. So, mapalad ako, naibigay sa akin ito nung 2021, March 2021, nabili ng aking Reyna Rosa at anak kong si Demi sa Costco dito sa Regina, Saskatchewan. Nabasa ko Mayo na kasi nung panahon na ibinigay nila, meron akong tinatapos na basahin. So mula noon ay araw-araw ko nang pinagnilay-nilayan na at lagi kong dala ito at binubuklat ko yung mga highlighted words. Pagkalimbawa traffic, napaaga ako ng appointment, napaaga ako ng dating, at wala akong ginagawa, ay binubuklat ko ito. Napakagandang investment. Ang compounding, mga kapanalig, ay ang learning ay compounding, at ang compounding ay it adds up. Nadadagdagan, napapatungan, parang interest ng mga credit card, it compounds. Pati ang ating mga investment na mga stocks o kaya ng ating sa real estate, nagkakaroon ng equity.
home equity. So, attune yourself, sabi pa ni Lord Jesus Christ, ay magkamalay ka sa iyong sarili na marinig mo or hanapin mo ang aking boses at tanggapin mo ang pinaka mahalagang biyaya na yaman ng na binibigay ko sa iyo. Mamamangha ka sa pakikipagdiig sa akin. Saan na ako ang lumikha ng universe, buong universe. Habang ikaw ay nakaupo na komportable sa iyong bahay, ang mga hari na naghahari dito sa mundo, mga haring tao ang binabanggit po rito, ay mahirap silang abutin. Ang tayong mga ordinaryong tao ay talagang halos wala tayong pagkakataon na makaharap sila. Pati ang mga dignitaryo, mga ambassadors, dignitaries, ay kailangan talagang magpapakahirap ka na para maabot mo sila. At maraming mga red tape, mga protocols. Ang protocol ay parang procedure po yan na sinusunod, na kailangan sundin bago mo maabot ang mga dignitaries na kailangan mong abutin dahil meron kang pakay, magandang pakay. Pero kahit ako ang hari ng buong universe, ako ay totally accessible to you. Ako ay madali mong abutin, anak. Kayang-kaya mo akong abutin. Ako ay gustong tumira dyan. Parang sinasabi ng Lord Jesus Christ, ako ay gustong tumira dyan sa puso mo. Kung pagbubuksan mo lang ang pintuan ng puso mo, at gusto mo akong manatili, ay gustong kong manatili sa iyo, anak. Dahil sumasayo ako kahit saan ka. At walang makakapaghiwalay sa atin dalawa, sa aking presensya. Nung ako ay napaiyak or umiyak from the cross, mula sa cross, nasabi ko, tapos na. Ang kurtina ng templo ay nahati sa dalawa, from sa ibabaw hanggang sa hangganan, sa paanan, sa bottom. Ito ay nagpabukas ng daan para ako ay makita mo face to face, na wala nang kailangang protocols, mga procedures, or dadaan ka sa mga pari. Ay, ako ay hari ng mga hari. Ako ay yung instant companion. Papuri sa Panginoon. So, ang pananawagan ni Lord Jesus Christ or utos sa atin, halika at makinig ka sa akin, anak. So, dapat tayong laging lumapit sa ating Panginoon. At talagang gustong-gusto niya tayong makasama. At ang langit at ay nasa ating isipan at nasa ating puso, mga kapanalig. Lalo-lalo na pag pinili nating maging mabuti sa isip at mabait sa gawa. Kahit na winalangya tayo, ay maging mabait pa rin tayo. Dahil sabi nga sa Romans 12:21, overcome evil. Do not be overcome by evil with good, but overcome evil with good. So, ang ibig sabihin diyan sa napakagandang Romans 12:21 ay kahit ginagawan tayo ng masama ay hindi tayo dapat gumanti. Hindi natin dapat palitan ng mali rin ang gagawin natin at gaganti tayo.
na we do not be overcome by evil, na hindi dapat manaig ang evil things, actions na hindi dapat natin ginagawa, na tayong mga Kristiyano ay talagang dapat makita sa atin na ang Diyos natin na si Kristo ay very loving, very forgiving at empathetic, at maging cheerful giver po tayo. Yan ay napakagandang investment, ang pagiging cheerful giver. Sinulat po ni Apostol Pablo yan sa mga tao sa Corinto. So, maging cheerful giver. Hindi po tayo ipinalulugi ng Panginoong Hesus pag na tayo tinuruan magbigay. It's a cycle of life. Cycle, giving, receiving. Giving, receiving. Para ding magtatrabaho ka and then you receive your salary, your paycheck. So magkasama yan, giving and receiving. Pag binigyan ka ng Panginoon, hindi ka na nagbigay, ay paano babalik sa'yo ng giving uli? So giving and receiving, the law of giving and the law of receiving is a very, very important law ng universe. Okay po? So proceed na po tayo sa ibang gusto nating isama, lalo na ang Kawikaan 26. Kawikaan 26. Hindi ko po nabasa yung Kawikaan 25 kahapon dahil napakaganda ng mga topic nating kinulang po tayo ng oras. So ngayon ay dahil September 26 ngayon, time flies at ang Pasko ay nandiyan na naman. Ang Pasko dapat sa ating mga Kristiyano ay araw-araw. Araw-araw ang Pasko sa atin kung pipili natin maging mapagmahal, mapagpatawad at mahabagin. At mabibilis tayo ng todo-todo. At dahil natutuwa ang ating Panginoon pag tayo ay naging mabuti sa isip, mabait sa gawa, mapagmahal, mapagpatawad at mahabagin. Ito na po ang Kawikaan 26. Ang kapitulo 26, versikulo 1 hanggang 28. Ito na po. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Ang latigoy para sa kabayo, ang bukadoy para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Napakaganda, ulitin po natin sabay-sabay. Kawikaan 26, versikulo 4. Opo, versikulo 4, tandaan po natin yan. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lalabas na higit ka pang mangmang. Ito na po ang karugtong versikulo 5. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang di niya isipin na siya'y may katuwiran. Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado para muring itinaga ang paa mo, para na ring tinaga ang mga paa mo. Kung ang paay pilay ay walang kabuluhan, ganun din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ang isang papuring sa mangmang ay iniuukol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Ang isang kawikaan sa bibig ng mangmang ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Tulad ng isang namamana kahit na sino ang isang taong umupa ng mangmang o lasenggo.
Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan nito. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? May mga pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Ano ang dinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung paano lumalapit ang pinto sa hamba, kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang kama ng tamad ay nakadikit sa pinggan ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Ang palagay ng tamad siya'y may marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Ang nakikisali sa gulo ng mga may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. Ang taong nandaraya sa kasasabing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Kaya wag po tayong manulsol. Versikulo 21 na po tayo. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at pagliliyab ng apoy, kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain. Masarap pakinggan, masarap namnamin. Ay, iwasan po natin yung chismis. Ang taong mga makadiyos, may takot sa Diyos, hindi po naninismis. Kasi pag chinismis mo ang kapwa mo, ichinismis mo rin ang sarili mo o ng Diyos mo kasi nananahan ng Diyos sa atin. Sinisira mo ang kapwa mo, sinisira mo ang sarili mo, sinira mo rin ang Diyos. Kaya umiwas po tayo manismis. Maging makabuluhan ang ating buhay, mag-focus sa pagsisilbi. Yes, deeds, not words. Action po ang magandang pairalin natin sa ating buhay. Ito na po ang versikulo 23. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing panga. Ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay may tatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli noon. Mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan niyon. Last verse, verse 28. Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Kahapon po, kapistahan ni Father Pio, nung isang araw po, at ang sinare ni, nung ano po ito, linggo, kapistahan ni Father Pio, ang sinare ni Father Jerry Orbos, si Father Pio ay mayroong PhD na napagandang quote. Ano po ang PhD? Ang PhD ay P, pray, magdasal. H, hope. Maging hopeful tayo, magkaroon tayo ng pag-asa. Piliin natin na dagdagan pa natin ang ating pag-asa. And D, do not worry. So PhD, pray, hope, do not worry. Ito po ang binahagi ni kaibigan nating Robert Macmillan. Some lessons from the book Philosophy of Pyrrhism by Des Suba. Fear, ang ibig sabihin po ng Pyrrhism. Fear, takot.
Number 1, fear is the first human consciousness. The amygdala, ang isa sa parte ng ating brain na napakahalaga niyan, amygdala. I-google po natin ano po yung amygdala. The amygdala is the first developed part among 4 parts of the brain. It looks only fear. It is scientifically proven. So, ang amygdala ay narinig ko dyan, yan po ay ikaw, kalimbawa, mayroon kang narinig or inamong ka, pwede kang lumaban or pwede kang tumakbo, fight or flee. Nagbibigay ng signal ang amygdala. So ano man ang piliin mo dyan, lalaban ka or aatras ka. Gamitin po natin ang amygdala sa magandang paraan. Nilagay yan ng Panginoon sa atin para tayo ay makapaniig pa. Piliin natin makipagniig sa ating Panginoon. Piliin natin magpakabuti. Laging may choices ang buhay. Scientifically proven na po yan. Huwag mong pipiliin yung ikaw rin ang magdurusa. Mas maigi lagi nating isipin yung eternal mindset, yung walang hanggang pag-iisip. Ang pagpapatawad, pagmamahal at maging mahabagin ay eternal mindset po yan. Ito na po ang number 2. In linguistic of grammatology, biology, amygdala in history, stone weapon prove that fear is the foundation of language, invention, and society. Number 3, fear was a negative emotion according to prior authors, philosophers, and thinkers, but it is a neutral emotion. Kasi ang fear, pag sinamahan mo yan ng faith, mas lumumang ang faith, ay antidote po ang ng faith ang fear. So mawawala ang fear pag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, ikaw ay nanalig, pinaniwalaan mo ang positibo, ginawa mo ang positibong aksyon, dahil aksyon ang talagang dudurog, positibong aksyon ang dudurog sa takot. So binanggit nga dyan na ang fear ay negative emotion, tulad ng binahagi na rin natin sa libro ni James Whittaker, The Mental Dynamite Book, interview ni Napoleon Hill kay Andrew Carnegie, 1908. Napakagandang libro. Ang galing-galing ni James Whittaker at sa pahintulot ni Don M. Green na siya ang pinuno ng Napoleon Hill Foundation since 2000 forward, na napakaganda rin ni Sharon Lecher. So bilhin or nasa Audible po yan, pakinggan po natin. Mag-invest po tayo ng mga self-help books. We should turn our car into mobile classroom. Ano po ba ang pinakikinggan natin sa pag tayo bumabiyahe? Kung may sarili kang sasakyan, kung wala man ay ang yung meron kang cellphone at pero kung habang bumabiyahe ka nagko-commute ay meron kang headset, ang pinakikinggan mo dapat ay mga worship songs na nakakabuti sa ating brain or mga self-help books. Opo, mga self-help books. Pag lagi mo raw pinakikinggan yan, yung self-help books, at least 30 or 1 hour a day for 5 years, yes, for 5 years, daig mo pa ang nag-masteral degree. Ang laki ng natipid mo. Lalong-lalo daw kung magpo-focus ka sa isang topic, popokusan mo yan 1 hour a day, in a few years, isa ka na sa master dyan sa topic na yan. Halimbawa, si John C. Maxwell, pinagpokusan niya ang leadership, pinag-aralan niya ng todo yan, kaya siya ngayon ay the leadership guru.
the leadership expert. Napakaraming libro niya. 100 books ang sinulat ni John C. Maxwell. Ang The Maxwell Leadership Bible, revised and updated. 1,600 pages, 1,600 pages po, 800 lessons. Madali mo maunawaan ang New King James Version dahil sa mga 800 lessons. Halos lahat ng mga importanteng mga chapters, mayroong lessons na isinulat si John C. Maxwell. Na mapalad ako, pinupuri ko ang Panginoong Hesus na nabigyan ako ng librong ito. Libre. Noong una, di ko binasa for the first 2 years dahil na-overwhelm ako. Buti, naitabi ko. And then, nung dumating na yung panahon talaga na nahipo ako ng Panginoong Hesus para alamin ang kanyang mga salita, ang Bible na ito ang nakatulong ng malaki sa akin. Kasi nga, yung 800 lessons. Number 4, the base of law, police, army, hospital, education, insurance, United Nations, politics, and government is fear. If we remove fear, these organizations won't work. Malalim po yung sinabi dito sa number 4. So, kailangan basahin yung libro na ito ni Des Suba. And then number 5, most causes of anxiety, depression, suicide, and mental is fear. When the level of fear is managed, some problems may solve. Ang fear po talaga ay talagang kalaban natin yan. At tatlo po yan, yung fear, may dalawang kakambal yan. Triplets po. Na matagal nang sinasabi nila Napoleon Hill, galing pa sa Stoic philosophy, and then sinabuhay din, itinuro ni Andrew Carnegie, sinalin kay Napoleon Hill, and then maraming sumubaybay kay Napoleon Hill. So ang fear ay talagang kalaban natin dahil may dalawa pang kakampiyan, indecision at doubt. So, kung tawagin ko IDP, indecision, doubt, IDF, indecision, doubt, at saka fear. Tatlo po yan. Kung nasa ng isa, nandun yung dalawa. So, piliin natin ang faith. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of sin, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. Number 6, we have many fears. But fearism is categorized as a special amygdala. Is a special amygdala and general. Talagang nakadiin po rito ang fear. So number 7, at the time of COVID-19, every individual and country centralized their policies to rescue life, save life, is the primary, rest of all are secondary. So, lagi ko rin sinasabi sa inyo, yung napagandang quote ni Caroline Leaf, yung fear is much dangerous than the virus. Noong panahon ng pandemic. Fear is much dangerous than the virus. Number 8, when saving life, then we think about family, society, and pleasure, happiness, and country. So, kailangan ma-save muna natin ang ating sarili, maisalba natin ang sarili natin ng patatagin pa ang pananampalataya sa Diyos. I-save muna natin ang ating sarili, isalba ang sarili para makasalba tayo. Kasi nga, kung takot din tayo, ililipat din natin ang takot, lalo sa mga anak natin, is a mortal sin na ang injecsyong ibibigay mo ay takot sa mga bata. Dahil yun ay manunuot sa kanilang isipan at sila lagi ay matatakot. Dapat lagi natin palalakasin ang loob ng mga bata, mga anak natin,
Pwede natin sabihin lagi sa mga anak natin na lalo kung sila pa ay musmos na you can do all things through Christ who strengthens you, anak. Whatever you do, anak, you do it wholeheartedly to the Lord, not for men. Yung una kong binasa ay nasa Philippians chapter 4 verse 13 and then Colossians chapter 3 verse 23. So that's it, ang picture for natin natin today. At maraming salamat at lagi natin tandaan, God is forever in control. Piliin natin ang PhD ni Father Pio na naging santo na ngayon. And then ang PhD ay pray, hope, don't worry. Bakit we should not worry? Dahil God is forever in control, mga kapanalig. Daanan lang ang bagyo, huwag mananatili sa bagyo. Ang huli kong gusto nating dasalin lahat, sabay-sabay mga kapanalig, sabayan niyo ako. Jesus, I'm yours. Use me in whatever way you want. Ulitin po natin. Jesus, I am yours. Use me in whatever way you want. Amen. God bless. Papuri sa Panginoon. Maraming salamat. Shoutout sa aking Kuya Romy, sa lahat ng mga nagko-comments at sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating daily podcast at nagbabahagi po. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye now. God bless.